muli sa ating lahat, mga ginigilig kong mga taga-subaybay. Tayo po ay mag-aaral pong muli ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta sa aking mga followers sa TikTok at sa FB account ko sa Guidance TV. At ganoon din po sa aking account din po Fuentes Arnaldo sa Facebook. At ganoon din po sa Hilltop Media Ministry. At sa YouTube ko sa Guidance TV. Subscribe na po kayo sa aking YouTube. Subscribe po kayo sa aking page at sa aking account sa Dindo Fuentes Arnaldo. Salamat po sa inyo sa umagang ito. At bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, aking pong sinashoutout ang aking mga magulang dyan sa Armenia, Quezon, Masbate, diba? Ador, Ronaldo at si Adeline Fuentes Arnaldo. Kumusta po kayo dyan mga papa? Shout out po. Happy Federation po dyan sa Tikaw Island, sa may Batuhan. Kayo po aking binabati ng isang magandang umaga. Ngayon po ay Wibis, Abril 2. Ating pong pag-aaralan ngayon ay ang katas. Ang katas. Ano po ba itong katas na ating pag-aaralan? Tayo po ay bagong mag-aral, tayo po ay manalangin, ating pong hilingin ang basbas ng banal na espiritu sa bawat sa atin. Wala kilang mabagin Diyos ang tanin sa mga langit. Sa mga ganito, salamat Ama sa buong magdamag ng inyong pag-ingat sa amin, sa buong magdamag na pagkatulog. Kami ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkasala. Nawa ang bendisyon at pagpapala ng langit ang ipagkalob sa amin. Pagkalob din sa amin ng banal na espiritu. Ganun din sa mga kapanood dito ng aking video content na sa pag-share ng mga salita Panginoon. Sana ay maging itong pagpapala sa lahat ng mga taong makapanood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa inyo binabalik ang papuri pa salamat sa pangalan ng tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay, sa magandang umaga pong muli sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang katas. Sabi po dito, ang pananatili kay Kristo ay maaaring minsay tila isa sa pinakamahirap na gawin. Maaaring alam natin na ito ang ating kailangan. Ngunit ang kaabalahan ng buhay ay humihila sa ating papunta sa agos nito. At ito ay nagiging tila napakahirap. Ang pagsunod sa Diyos ay maaaring maging pinakamabigat na pasanin lalo na para sa mga pinipilit ng iba na sumunod kay Jesus. Ang gatong uri ng leon ay parang isang gawain na walang sigla dahil puro panlabas na kilos lamang ang pinagtutuunan, imbis ng laman ng puso. Wala nang mas lalayo pa sa ninanais ng Diyos. Isang relasyon na pundasyon, ang pundasyon ay ang taos pusong pagmamahal. Hindi lamang mga patakaran, isang piniling relasyon kung saan siya ang unang pumili sa iyo na nakabatay sa pag-ibig at malayong pagpapasya. Minsan, bagya lamang tayo nakakabit sa ubas, pero hindi talaga nanatilit ng buong puso. Maaaring pumupunta tayo sa simbahan, nanalangin at gumagawa ng tama, pero sa loob natin ay parang tuyot tayo. Ang katotohanan na ito, hindi natin kayang pilitin ang ating sarili na manatili kay Jesus, tulad ng hindi kayang pilitin ng sanga na kumapit sa puno ng ubas. Munang minahal tayo ng Diyos. Siya ang unang kumilos, ang ating tugon ay palaging reaksyon sa unang ginawa ng Diyos para sa atin. Kung titingnan mo kung paano nabubuhay ang punong ubas sa taglamig, nalalaman mo ang isang kabilibiling katotohanan. Ang mga usbong sa mga sanga ay natutuyot at nahihiwalay mula sa sistema ng paglago hanggang dumating ang tagsigil. Pag uminit na ang lupa, sumisipsip ng tubig ang mga ugat at ang katas ay tumadaloy pataas mula sa puno sa mga usbong na nagpapasimula ng paglago. Kung walang dumadaloy na katas sa puno, walang paglago ang mangyayari. Ang katas ng punong ubas ay namahihintulad sa banal na espiritu sa ating buhay. Maring parang patay na sanga tayo. Ngunit kapag piniling maglaan tayo sa oras sa Diyos, ang banal na espiritu ay dumadaloy sa atin. Tulad ng katas mula sa mga ugat at nagbibigay buhay sa atin upang magsimulang umusbong at tulad ng kailangan nating magdesisyon ng buong puso na manatili kay Jesus. Kailangan din nating hilingin na dumaloy ang espiritu, banal na espiritu, ang katas sa ating buhay. Basahin ang Lucas Kapitulo 11. Yung pong basahin ang Lucas Kapitulo 11, versikulo 13. Ano po ang sabi dyan sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 13? Ano po ang sabi dito? Kung kayo ngayon masasama, ay marunong magbigay ng marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo pa kaya ang inyong Ama sa langit na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Yan po yung banal na Espiritu ang siyang bumubuhay sa atin. At sabi dito, ang Jeremiah 31 verse 3, ating pong basahin. Jeremiah, kung po kayo may mga Biblia dyan sa inyong mga bahay, ating pong sabay-sabay buksan at basahin ang Jeremiah Kapitulo 31, versikulo 3. Jeremiah chapter 31, verse 3. Basahin ang 31 verse 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin mula sa malayo. Ibigay kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Yan na po, grabing pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kaibigan. Sabi po sa unang Juan 4:19, ating pong basahin ng unang Juan. Unang Juan, kapitulo 4, versikulo 19. Tulad po ni Juan. Kapitulo 4, versikulo 19. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Amen. No? Siya pala ang unang umibig sa atin. Kapag tayo umiibig, tayo ay iibigin sa ating at sa ating Panginoon. Sabi po sa ating kabasahin ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 11. 8, versikulo 9 hanggang 11. Ang sabi po sa 9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yung mga nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, balik ko, sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi nasa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katunaran.
Ngunit kung ang espiritu ni akong bumuhay ng muli kay Jesus ay manatili sa inyo, siya na bumuhay ng muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nanirahan sa inyo. At ano ang mahalagang mensahe para sa atin dito? Ang banal na espiritu ang siyang nagdudulot ng paglago at tinitiyak na tayo'y buhay at nakakabit sa oras. Kailangan nating hilingin araw-araw ang banal na espiritu na narito kasama natin sa mundo upang ano na po, sabi maging ating tagaaliw. Sabi sa Juan 14, ating basahin. Juan 14, versikulo 16 hanggang 18. Juan 14, 14. 16-19. Ano po sabi sa 16? At ihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Sa 17, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nanatiling kasama niyo at siya ay mapapasa inyo. Sabi sa 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y darating sa inyo. Pinapakilala sa atin sa Jesus, Juan 15:26, Juan 15:26, ating pumasahin. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya sa umagang ito tayo po ay tinuturuan na ipinapakilala sa atin na si Jesus. At sabi rito, sumbatan tayo tungkol sa kasalanan. Sabi sa Juan 16:7-8. Ang sabi po ito, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya ay susuguin ka sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang salibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatian. Yan po pala, susumbatan tayo ang susumbatan ng Panginoon ang kasalanan. Sabi pa sa Juan 16:13 ating pamasahin. Balit, kapag dumating ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan na kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang mga bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Yan, gagabayan tayo ng buong katotohanan. At sabi po dito, ating basahin muli ang kalistahan ito, paano ang bawat aspeto ng ng gawain ng banal na espiritu ay nakapikto sa inyong relasyon sa Diyos. Ano na po, ang ginigilig ko mga taga-subaybay sa umagang ito, ang katas po pala ay yung pag ang puno po ay ng kahoy, pag tag-ulan na, tag-init na, ay ang ugat po ay sumisipsip ng tubig o katas. At ang banal na espiritu rin po ang siyang bumubuhay sa atin. Kapag tayo nahiwalay sa Panginoon, tayo po ay walang magagawa. Kapag tayo hiwalay. Ngunit kung tayo po nakakabit sa ubas, na siya pong ubas ay ang ating Panginoon, siya ang puno. Tayo mga nasa sanga ay mamumunga. Ngunit kung hindi po tayo nakakabit sa punong ubas o sa Panginoon, ay wala tayong magagawa. Matutuyo at ihagis po tayo sa apoy. Kaya sa mga ganito, ating purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan para sa atin, na tayo po ang katas. Kaya sa linggong ito, na ating pinag-aralan ng lesson mula sa linggo hanggang ngayong gabi, umagang ito, ang wibis na ating pinag-aralan, ang katas sa ating first week of the month of March hanggang April. Kaya sa umagang ito ay ating pong purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan para sa atin. Tayo po ay manalangin. Kailangan mabagit Diyos ang tanis ng langit. Sa umagang ito, nagpupuri ng pasalamat kami sa inyo nakilang pangalan. Sana Panginoon, tulungan ang mga viewers ang nakapanood nito na sana ipagpalain sila. Ingatan po. Kahit ang mga pagsubok dumating sa aming buhay ay panghawakan ng aming mga kamay na hindi po kami makabitaw sa inyong mga kamay. Kayo po ang gagabay sa pamagitan ng Banal na Espiritu na itong aming napag-aralan na ito po inyong tatakan ng Banal na Espiritu. At ito'y maitanim sa aming mga puso at isipan. Ma-apply po namin sa pangaraw na pamumuhay. Tayong binabalik ang papurit pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Sa muli, tayong ating pag-aaral muli. Bukas po ay matutunghayan po natin muli ang ating pag-aaralan sa araw ng Biyernes. Okay, sa araw ng Biyernes po ay ating pag-aaralan ang karagdagang kaisipan para sa ating lahat. Kaya magandang umaga po sa ating lahat and bye-bye po and God bless sa ating lahat.